Ayan, Migs. Totohanang hosting na ito, ha? Karirin mo dapat. Question muna. Pag may handaan, sinusulit mo lahat ng handa? Aba, oo naman, syempre. Lalo na pag masarap na masarap yung handa, di ba, Mami Su? Aba, syempre. Parang Pinoy lang ang may kaya na kahit isang pinggan lang, andun na. Lahat yung putay umaapaw, ganyan, di ba? Oo, lalo na kapag yung handaan, aba, lalo na sa outing niya, naku, Miss Susan, kapag lalo na pag naka-combo meal, ayan, sama-sama yung kanin, ulam, dessert, at kung ano-ano pa. Oo, kaya kung minsan, dyan nabubuo ang mga bagong konsepto ng pagkain. Sa kakakakain din natin yan. Kaya yan ang kwentong inalam ni Copy Face Apple Decap. Apple! Ay! Apple! Apple po, apple. Sir, baka gusto niyo pong apple. Apple po. Hoy pare, pakinggan niyo ako. Ito na ang tunay na Pilipino. Ako si Apple Decap at ngayon tag-init, tikman natin ang nag-uumapaw na pansit at mga meriendang with a twist. This is it, pansit. Nandito na naman ako sa Pinas para matikman ang isa sa pinakamaborito kong pansit. Ate, pa-order nga ng pansit. Sa karinderyang ito, ang kapares ng ulam ay hindi kanin, kundi pansit. Mga nabibili rito, mga pangkanriwang pansit lang. Ngayon, ginawa namin para maiba naman, nilagyan namin siya ng toppings. Lahat naman po ng klase ng ulam namin na makikita ninyo, pwede nyo ilagay sa pansit. Sa halagang 10 piso, may pansit at ulam ka na. Ngayon, kung gusto mong kalahati, 5 piso siya. Sa 20 taon namin pagtitinda, ganoon na talaga presyo niya, 10 piso. Ang pansit, kahit mura ay hindi raw tinipid. Pwede pang mamili kung kanton o bihon at may gulay pa na kasama. Dapat alam mo na ang pansit ay galing sa salitang Hokkien na PNE-sit na ang ibig sabihin ay madaling lutuin. Bago dumating ang mga Kastila, kahit nung unang panahon pa, marami ng mga nagpaparito at nakatira ng mga inchik. Naging popular ito nung panahon na ng Kristyanismo, no? Nung meron na tayong system of writing, alam na natin, minamark na natin kung kailan nagkaka-birthday, sinasama na natin ang regalong pansit. So, eto na nga yung pansit na may mga toppings. Ito yung dinuguan, binagoongan at pork steak. Tikman natin. Naghahalo yung lasa ng pansit at dinuguan. Sakto yung lasa niya, hindi siya maalat. Sunod, subukan naman natin itong binagoongan. The best din, lasang lasa yung binagoongan. Masarap. Bagay rin sa pansit, parang kahit ano yata pwede halo sa pansit, masarap. Tikman naman natin itong pork steak. Kahit di na talaga magkanin, ito lang rin. Pero mas bet ko yung dinuguan. Iba yung lasa niya medyo manamis-namis. May bago na kapalit yung puto dinuguan. Pansit dinuguan na. Hindi lang pansit ang patok na may ulam toppings, pati palabok nakikiuso na rin. Wow! Kung kanina nagpansit na tayo, ngayon naman susubukan natin ang palabok na with sisig. Ito ang binabalik-balikan ko talaga dito sa Pinas. Sulit. Ang palabok na feel ko po, parang pizza po siya na pwede mo pong lagyan ng iba't ibang topping. Naisip lang rin namin na okay, pwede namin po i-mix ang sisig sa palabok. Pero hindi lang pansit ang may twist. Tikman ang umaarangkadang merienda list ni Chanel. Ang kakanin na inutak ng pateros, nilagyan nila ng leche flan. Ang ubi pinipig naman, ginawa nilang inumin. Sakto lang din yung tamis niya. Masarap, sakto. Ang kalamansi, hinaluan na rin ng matcha. Dahil nga farming community tayo, nagtatanim tayo ng mga kamote, ube, coconut producer din tayo. Ang maganda sa pagkain Pilipino, napakayaman, no, sa lasa, sa kulay, no, sa pagmix ng mga food ingredients. Nag-evolve at naging very popular ang Filipino cuisine. Kahit saan at kahit anong mood, pansit o anumang merienda, talaga namang irresistibly good. Ako nga pala si Apple Decap at yan ang kwentong dapat alam mo.